Ang hirap talagang pagsamahan ng pakialamerang ganan. Kung hindi ko lang talaga mahal ang aking asawa, isang mama's girl, ay matagal ko na siyang iniwan. At hindi ko talaga alam kung hanggang kailan ako tatagal dahil malapit nang maubos ang aking pasensya. Oh, ayan. Okay na. Naayos ko ng necktie mo. Ano, komportable ka ba din sa suot mo? Medyo naninibago nga ako pero masasanay din ako. Ano ba naman yan suot mong damit? Ay, Palitan mo nga yan, hoy! bakit? Ano po bang problema rito sa suot ko? Oo nga, ma. Okay naman na. Anong okay? Ang sagwa nga hindi bagay. Ay, mukhang construction worker itong asawa mo. Balugang pandak. Tapos, pag susuotin mo ng puting long sleeve. Wala po akong magagawa, ma. Ito po ang bago naming uniform sa opisina eh. Oo nga naman, ma. Ayun o, nagmukha nga pong disente yung itsura ni Andoy. Diyos Okay me. naman. Ganyan ba mukhang disente? Eh, lalo kang pumangit ang itsura niyang asawa mo Ewan ko ba? Kung ano nagustuhan mo sa mukhang unggoy na ito? Nagsalita ang elepanteng bakulaw. Ano sabi mo? Wala ho. Ang sabi ko, sobrang ganda nyo. Mukha kayong beauty queen. Mabuti naman at alam mo. Kaya nga mukhang prinsesa tong anak ko. Dalang mana siya sa akin Na mukhang reynang ubod ng ganda. Tama ho kayo. Talaga? Mukha nga kayong reyna. Reyna ng mga balyena. Ha? Takbo, Andoy, bilisan mo! Walang yaka? No. Hoy! Ma! Bumalik ka dito! Wisep! Relax! Relax ka lang. Ang Naku! Matutuyo anak ko ng dugo sa siraulo mong asawa! Siraulo ka talaga. Paano kung palayasin ka na biyanan mo? Nako, kung alam mo lang, paring Danny, patagal ko na nga gustong lumaya sa pamahay na yun. Bakit naman kasi ayaw pa ninyong bumukod ng asawa mo? Yun naman talagang gusto ko eh. Ang kaso ayaw lumabas ng asawa ko sa saya ng nanay niya. Palibhasa, mama's girl. Pare, hanggang kailan ka magtitiis sa ganyang sitwasyon nyo? Hanggat kaya ko. Pero kapag napikon ako, pasensyahan na lang. Magagawa mong iwan ang asawa mo? Mahal na mahal ko si Mildred. Kaya nga ako nagtitiis eh. Pero siyempre, may hangganan din ang lahat. At huwag naman sanang dumating sa puntong kailangan ko ng layasan ang pamamahay na yun. Teka, parang pamilyar sa akin ang amoy niyang pabango mo, ate, ah. Hoy, Hmm? matagal ko nang ginagamit ito ngayon mula napansin. Saan ba biniling pabangong yan? Di ko binili. Nakita ko lang nakapatong sa tukador. Kala ko sa'yo Kaya Huh? ginamit ko. Ano ka ba naman, ate Frida? Ano? Panlalaki ang pabangong yun. Di mo ba napansin? Wala na akong pakialam dun. Nabanguhan ako kaya ako ginamit. Naku, kay Andoy ang pabangong yun at nung isang araw niya pa yan hinahanap, ikaw palang kumuha. Sabihin mo na lang kay Kuya Andoy, inarbor ko. Bumili na lang siya ng Maliit na bagay lang yun eh. Huwag mo nang gawing big deal. Madali naman akong kausap eh. Sana nagsabi siya. Huwag niya basta kukunin ang gamit ko. Akala niya nga kasi sa akin yun. Ang sabihin mo, tangang kapatid mo. Dahil hindi niya alam kung anong panlalaki at pambabaing papango. Ito naman. Rinig ko yun. Ako bang tinutukoy mo tanga? Bakit? Yun naman ang totoo, hindi ba? Kung tanga ako, mas tanga si Mildred. Ba- Ang dami na malalaki sa mundo. Ikaw pa pinatulan? Ate, O di ba? Ang laking katangahan nun. Pasalamat ka, naging babae ka. Oh. Dahil kung naging lalaki ka, baka inupakan na kita. Mildred, di ba kalderetang ipinaluluto ko sa'yo? Bakit nilaga itong nakahain sa mesa? sabi kasi ni Mama, nilaga ang lutuin ko kasi yun daw ang gusto niya. Sana nagluto ka na rin ng kaldereta. Huwag ka na magreklamo. Nilaga ang nakahain, kaya iyan ang kainin mo. Oo nga naman. Huwag ka nang magreklamo. Ang sarap nga ng pagkakaluto nitong nilaga. Pero ayoko ng nilaga. Kaldereta ang gusto ko eh. Ang kaarte mo naman. Kung ayaw mo na pagkain nakahain dito, di huwag. Bahala ka magutom. Sige, Andoy. Bibili na lang ako ng kaldereta dyan sa karinderya. Ano?
Gusto mo pa konsintihin ang kaatihan nitong asawa mo? Ma, Diyan ka lang. Huwag kang aalis. pero Hayaan mo siya maghanap na pagkain gusto niya. Tama. Kung gusto mo ng kaldereta, edi magluto ka. Visit ang buhay to. Andoy, Ang daming pakialamera. Hoy! Buwisit ka! Andoy! Bastos! Teka, Walang galang! saan ka pupunta? Hayaan mo siya! Huwag mo kukonsintihin! Baka lalo lumaki ang ulo niyan. Sakto, itay. Kalderetang niluto nyo. Kahit papano, nawala ang pagiging bad trip ko. Ikaw naman kasi eh. Bakit ka pumapayag na sila masunod? Ano magagawa ko? Naroon ako sa pamamahay nila. Noong ko pa sinabi sa'yo, kaya mo namang umupa ng bahay o kaya naman dito na lang kayo. Dapat nga pagkatapos ng inyong kasal nakabukod na kayo. Nakiusap po kasi sa akin si Mildred na saka na lamang kami bumukod dahil yun ang gusto ng nanay niya. Ang kaso nga, ikaw ang nagiging sunod-sunuran. Kung ako nasa kalagayan mo, matagal na ako umalis sa bahay na yun. Tay, mahal ko po si Mildred. Kaya hindi ko siya magawang iwan. Diyan mo masusubok kung talagang mahal ka niya. Kung mas matimbang ka sa kanya, di sasama siya sa'yo kahit mapigilan siya ng nanay niya. Mildred? Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Buntis nga ho ako. Ha? Tunayan, naglilihin na ako eh. Talaga? Magiging lola na ako? Naku, anak, kailangan alagaan mo ang sarili mo. Opo, inay. Magpapasama nga po ako kay Andoy sa day off niya. Pupunta po kami sa doktor sa OB-GYN ko. Ay, naku, wag na. Ako na lang ang sasama sa iyo. Po? At umpisa ngayon, huwag mo muna kakausapin yung asawa mo. Huwag na rin kayo magtatabi sa pagtulog. At baka siya pa mapaglihihan mo. Ma, Baka kung ano pa maging itsura ng apo ko. si Andoy ho ang ama ng anak ko, kaya malamang kamukha niya magiging apo niyo. Ay, kahit na. Iba pa rin yun kung iiwasan mo siya. Pero Ay, Mama, basta. Sundin mo na lamang yung sinasabi ko. Ano? Grabe naman kayo. Hindi pa pwedeng ganun. At sino ka para diktahan ako kung anong pwede at hindi po pwede? Pero mama, Ay, basta. Yun ang gusto kong mangyari. At ngayong laging masama ang pakiramdam ng anak ko. Kaya hindi rin siya pwede magtrabaho. At pansamantala, ikaw muna ang gagawa ng mga ginagawa niya. oh, Ikaw ang maglalaba, mamamalansya, magluluto, at iba pang gawain bahay. pero Naintindihan bakit mo? ako? Kayong dapat na gumawa nun dahil wala naman kayong ginagawa dito eh. Hoy! Pamamahay ko ito, kaya wag mo ko utusan. Sundin mo na lang yung pinapagawa ko. Maliwanag ba? Malabo, mama. Malabong malabo dahil umpisa ngayon. Kayo nang bahala sa mga buhay nyo. Bakit naman ngayon mo lang naisipan to? Sana noon mo pa ginawa. Ngayon lang po kasi naubos ang pasensya ko eh. O ano ngayon ang balak mo? Hindi ka na babalik doon? Hindi na po. Bahala na po si Mildred na magpasya. Kung mananatili siya ron o susunod siya rito. O ayan. Baka asawa mo na tumatawag. Ay, saka ho. Hello, Mildred. Andoy, kailan ka babalik dito? Hindi na ako babalik dyan. Kahit kailan. Paano na ako? Paano na itong magiging anak natin? Kaya mo ba kaming tikisin? Akong dapat nagtatanong sa iyo ng ganyan. Kung kaya mo akong tikisin at mas matimbang sa iyong nanay mo, edi bahala ka. Kayong magsama. Pero kung ako ang mas matimbang sa iyo, edi sa akin ka sasama. Ano ka ba? Huwag ka namang ganyan, no? Huwag mo akong papiliin. Sa umpisa pa lang si mama nang pinili mo. Kaya sa pagkakataong ito, ako naman ang piliin mo. Yun naman ay kung mahal mo pa ako at may halaga pa ako sa... Nakipagmatigasan sa akin si Mildred. Kaya nagmatigas din ako. Alam kong akong tama, kaya paninindigan ko yun kahit pa anong mangyari.
At sa bandang muli, siya rin ang sumuko. At sa ngayon, nakabukod na kami kaya tahimik na kami dahil wala nang nakikialam sa amin. At naging lubos ang kasiyahan ko nang isilang ang aking panganay. Ako po si Andoy at ito ang aking buhay.